hindi ka magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. And wag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sir, any comment? Kumasa din si Attorney Meeks. Kung ano? Any comment po? Kumasa rin si Attorney Meeks sa drug test. Eh, di congrats. Di ba? Sir, pero ito, hindi niyo ito ginawa to hit to the call of Ms. Nograles. Hindi naman. Kasi meron din siyang Hindi. challenge Actually, sa kanyang Facebook. Actually, nagpa-drug test ako. Same dito rin. The day after nag-file ako ng bill. Kasi baka i-demand ng Young Guns kaya inunahan ko na sila. Ngayon, tas inulit ni VP Inday. So, napag-usapan namin, naulitin ko na lang din. Sir, we believe this is the third time na... Yes, yung una, yung kay Trililing na hamon. And the second time po. Yung pag-file ng bill. Okay. Sir, ito, we understand nagpala kayo ng bilyon pero wala ni isa mang tumugon doon. Kahapon si Vice President challenge siya, hindi lang yung Young Guns, kundi lahat ng mga congressional candidate. What's your take on that po, sir? Oh, yun nga. Di naman masama. Siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng ng constituents mo. But you think, sir, mas better ang leader kung... Syempre, pag hindi gumagamit ng droga, syempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Di ba? Sir, speaking maayos ng pag-isip, sorry for asking you this. Marami kasing mga negative comment kay VP. Psychiatric test daw. Ay, si VP na pong sasagot dyan. Sinagot na niya kahapon pero Okay. bilang kapatid, bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments ko kay VP, sir? Eh, normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, syempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Syempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug, Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Yes, sir. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. sir, going back sa drug test, sa tingin niyo may mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon ni VP Sara? Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Pwede yung pangalanan, sir? Ano, senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman na. Di ba? Sinong sila, sir? Your comment on everyone na talaga? Lahat. Di ba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRRD, how is he po? Last week nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman. Kampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi ko ni VP Sara na tatakbo ang tatlong Duterte, Congressman Pulong, Mayor Baste at si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. Sir, ito second May term. plano akong mag-retire. Sir, ito second term pa lang ba ito? Third na po. So you will finish your term na Yes, opo. national. Opo. We were expecting kasi it was announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Walang pera pang gastos para nationwide na kampanya mo. Also, sir, dun sa pagkalaban ni Nograles against your father po for the mayoral Davao City. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. kahit sir, binigyan siya ng posisyon before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. I mean, Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila eh. Sir, hindi ito first time na maglalaban ng
this time I did around, not consider them as my friends, ma'am. you never did. Yes, tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Colong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung Vice Mayor at ako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or you still Same lang, ma'am, mga ngampanya. Ngayon nga sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May ano na ba? May natatanggap pa ba kayo? Wala. 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 Zero. zero budget for Davao City? Yun pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Mm-hmm. Ikaw bilang pangalan niyang anak, kung bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana. Ayaw niya eh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go. Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir, Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na wag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. so may we know why. Na, Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Sir, pero ano reaction nila yung Quadcom na patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay niyo? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano, sir? Oo, sabihin mo naman ako. Ha? Wag na, joke lang yan. Sir, tsaka lahat ng lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat Bayad yan. Ay, bayad. lahat directed sir to Duterte. Anong masabi niyo sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balag mo kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So okay lang. Sir, may I go back to your father? Kumusta ang health concern ngayon? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to campaign for this 2020? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign? Siguro naman, oo, dahil ka-election yan eh. Pero, so Lugi kami kung di siya mangangampanya. Pwede mag-relax ang Duterte ngayon, Kong? I mean, talagang kailangan din kayong sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong, sorry for asking this, Kong, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. Or sa pera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si VP Sara against the Marcos administration pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung hugot niya ni VP Sara? Nasa galing Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon, napag-usapan namin, wala lang raw powder pati lip gloss. Galit siya. Okay? Kong, maraming salamat. So we'll wait, the result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po Sir, yan. pahabol. Baka may message kayo sa mga sa mga congressman na or officials Challenge na sa kanila. bumabati ko sa inyo and of course challenge din dito sa for the record lang. Wala naman akong message sa kanila. Kumain kayo na maayos. Are you not challenging them to also undergo drug test as compared to... Kaya nang sabi ko, ma'am, siyempre duty nila yon as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. Sir, last ito. Yes. Pinanggit kanina sa Congress, Quadcom, at saka yung good government, sa Senate Blue Ribbon, parang we call we hate to call this, pero parang against JT, against Duterte. So saan ba humuhugot ang pamilya Duterte ngayon ng strength despite all of this mga Kami? distractions? Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. Sir, ano sinasabi ni Ma'am Isabel sa inyo? Anong palagi niyang sinasabi? You know, Sana lang kayo interview niyo. pero ano laging na-advise sa inyo, sir? Yes, every day. Every day. What does she tell you?
kailangan may powder ka at lip gloss. Sorry, hindi ako sanay sa ganito eh. Sorry. Okay, salamat po tayo. Salamat. Ang last ang akin lang, baka may mensahe ka naman kayo sa pagtakbo lang off the record lang ni Senator Trillanes sa kanya sa ano, sa Hindi ako tiga Caloocan, sir. Hindi, baka lang sa kanya bilang madalas kayo lagi nagbabangga before, baka merong Nagbabangga, di pa kami nagkita niyan. Doon lang sa Senate hearing kami nagkita niyan. pero yung mga patikos niya before sir, as local local official, baka meron kayo. Wala akong masabi sa kanya. Hindi ko kilala yan.